Hello po mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At syempre, ang ating re-reactionan po ay ang charity works po ni Roel of Malalag. Ayan. Lingid sa inyong mga kalaman mga kalinga. Medyo matagal-tagal din natin na hindi nakita ito. Si Razel, no, isa sa mga beneficiary po ni Roel of Malalag na PWD, no. So, yung nakaraan, nung pagpunta ni Roel sa ila Razel, ay nangdoon po siya sa kanyang isang ate, no, na tumutulong sa kanila, nag-aalaga. At yun ay wala nga yung nanay niya. So, medyo nagkaroon ng konting issue doon. Dahil nga, di ba, nalaman natin na si Razel pala ay minsan sinasaktan po ng kanyang kuya. At kaya medyo hindi komportable si Razel na manirahan doon sa kanyang kuya. So, ngayon, kinamusta ni Roel si Razel nung almost mga 1 month, no? So, nakita natin ulit si Razel. At syempre, nandyan, kinamusta. At si Razel po pala ay nakatira ngayon sa isang apartment. At syempre, good news, kasama po ang kanyang nanay. So, mga 1 month na po silang naninirahan sa isang apartment. Diyan po, malapit sa Dait. So, ang kwento po ng kanyang nanay, kung bakit po niya iniwan o naiwan si Razel, dahil nga po nagsusumikap ito para magkaroon po ng pera. Sa pagkakarinig ko ay yung nanay po ni Razel ay isang parang agent, no? Kung saan ay naghahanap ng mga empleyado na magiging OFW, domestic worker. O, yan po ang kanyang ginagawa. So, naghahanap ng mga taong gusto maging OFW. So, yun, no, nagsusumikap siya para daw makahanap po ng pera para mayroon daw pong magamit pang renta sa apartment. Yan po ang rason ng kanyang nanay kung bakit niya naiwan si Razel last month, no? So, ito pa lang na si nanay, may ka-live-in partner pala ito si nanay, no? Pero, okay naman nung ganon. Kasi sabi nga ni nanay, ito po daw yun ang katuwang niya, no? Ang katuwang niya pa sa hanap buhay. Para may may pagkain, no? Mayroon silang kita, no, pang araw-araw, no, sa mga pangangailangan nila. Nakakatulong din po kay nanay itong kanyang bagong kapartner. Yun nga lang, no, medyo hindi yata gusto ng kanyang isang anak. Yun nga po yung kuya ni Razel. May konting hidwaan yata sila. Kaya nagpapatulong si nanay doon po sa mga gamit na naiwan doon na binigay po ni Roel, like electric pan, yung washing machine, no? So, yun, hiling niya ay sana makuha nila para magamit naman nila. Lalo na yung mga binigay para kay Razel, para kay Razel yun. So, sana magamit. At sa tingin ko naman na ibibigay naman ng kapatid niya yun, no? Yung anak ni nanay, yung kapatid ni Razel. Sa tingin ko ibigay naman yun, kausapin lang ng maayos. At syempre ipaintindi din ng maayos. So si Razel po mga kalingap ay medyo tumataba, no? Tumataba si Razel. At kitang-kita mo sa kanyang aura na masaya siya ngayon. Masaya siya na kasama niya na ang nanay niya. Alam nyo kasi nung mga past na mga vlog ni Roel, no, 'di ba, laging nagiging emotional si Razel. Kasi nga, hindi niya kasama yung mama niya. Ang hiling niya lang naman ay, syempre, makasama ang mama niya. Yung mama niya ang mag-aalaga sa kanya. Yun ang kanyang munting hiling talaga. So, ito ngayon, nagawa nangyayari na. Ayan nga, ay yung kanyang mama ay inaalagaan na po si Razel. So, yung kanyang mama po ay, masaya si Razel pagkasama ang mama niya. Makikita mo talaga sa kanyang mata, sa kanyang aura. Ibang-iba siya noon, last year. Ibang-iba si Razel last year. So,
Ang mahal, ang ano pa nga dito, no, mayroong yatang hugot si Rowell dito. Mayroong hugot si Rowell. No, tinanong kasi, ano, ito kasi si Razel medyo may, ano, siguro in love. No, in love si Razel. May tumawag kasi bigla doon kay Razel habang kinakausap siya ni Rowell. Kaya siguro napansin ni Rowell, no? Oh, yun, nag-open up naman si Razel, no? Shout out kay Binji. Sana ay iyong mahalin, alagaan si Razel at sana ay maging totoo ka, no? Sa pagmamahal mo iyan kay Razel. At tinanong si Razel ni Rowell, no? Ano ba ang mahalaga? Pagmamahal o oras? Umuhugot si Rowell, no? Pero syempre ang gusto ni Rowell ay ang oras, no? Kasi nga tama naman, no? Hindi mo maibigay ang buong pagmamahal kung wala kang oras sa mahal mo. Kaya medyo natawa si Razel that time at medyo kinilig din si Razel, no? 'Di ba? Kasi ano na, love life na ang pinag-uusapan. No, so in love, no, in love si Razel. sana ay maging seryoso ang lalaki, no, kay Razel. Tanggap niya kung ano ang kalagayan ni Razel ngayon, no, mahalin niya kung ano man, 'di ba? So wala namang imposible, mga kalingap. Walang imposible kung ano, basta ang Diyos na ang magtadhana sa inyo. Walang makakapigil na, no? Kahit na karamdaman man ay hindi kayo mapipigilan yan. So tinanong si Razel ano daw ang nabibigay ni Binji sa kanya. Lalo na laging tumatawag, ano, nangangamusta. So sinagot naman ni Razel, no, nagbibigay daw ito ng lakas ng loob sa kanya. Kasi syempre kung mag-usap sila, no, nag-a-advise din si Binji na lakasan lang ang loob, maging matapang. Tama naman ayun, no, na kailangan sa kalagayan ni Hazel, kailangan niya talagang maging matapang. So hiling din ni Razel, no, na magpa-therapy. Magpa-therapy siya. So approve na kay Rowell. Magsiset na ng araw kasi rinig ko ay magpa-therapy si Razel doon sa bahay. Dadalhin nila Rowell yung therapist doon sa bahay nila Razel para doon na siya i-therapist. Kasi pag i-therapy, kasi pag dalhin pa siya sa clinic or sa kung saan ang area mahihirapan. Kasi hirap yung hagdanan nila, no? Ano tawag nun? Yung paikot ng hagdanan. So, mahirapan si Razel. So, mas maganda na yung therapist na lang talaga ang pumunta doon sa kanila. Then, pangarap din po nila, no, ng magkaroon ng sariling bahay. No, sabi nga ng nanay niya, no, isa yan sa mga pangarap niya, magkaroon ng sariling bahay para kay Razel. Kasi, tumatanda baga ang tao, no? Paano daw, sabi ni nanay, paano daw kung wala na siya? Paano, 'di ba? Renta, nagre-rent lang sila. Paano si Razel, 'di ba? Wala namang trabaho si Razel, wala namang kakayahan na makahanap ng trabaho. So paano, no? 'Yun din ang wino-worry ng kanyang nanay, no? Pag if ever na lagi lang silang nagre-rent, no, mas maganda talaga at hiling nila na magkaroon din ng sariling bahay. So, gusto din ng nanay ni Razel na magkaroon ng food cart, no. Isa yan, malaki din ang tulong ng food cart sa kanila. Kasi lalo na pag syempre, hindi naman araw-araw merong aplikante, 'di ba? So, at least may extra income ang nanay niya, may pinagkukuhaan sila ng mga pang-araw-araw na kailangan, 'di ba? So, maganda din yung food cart. Total, sa tingin ko, masipag naman ang nanay ni Razel. So, alam kong determinado naman siya na magkaroon ng business. Pag ganyan kasi klaseng tao na determinado ka mag-business ay okay yan, maganda yan. It's a good sign, no, na pangangalagaan niya talaga ang negosyo. So, sa mga hindi pa po nakapanood ng full video na to, puntahan nyo lang po ang channel ni Rowell of Malalag
para po makita nyo po ang buong kwento, buong ano dyan, buong video na in-upload po ni Roel. So, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Please, pakisuportahan din po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Roel of Malalag, and Rachel Morales Vlog. At syempre, ang inyong abang lingkod, Rhea Olarte. Kasama po ang ating mga scouters dito sa Davao del Sur, ang ating Deputy Mick Agnes Vlog, sila Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Bibi Girl, Kalingap Dodo, Bila Ayop, Rachel TV, and Rex Vlog. Maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po.